Yan. Hi guys, ito na yung ating libadora. Makikita po ninyo. May butas-butas. Ang ingredients natin dyan, flour, sugar, at yeast. Ito talagang madalas kong ginagamit pag mas na ako'y gumawa ng tinapay kasi mano-mano yung method ko para makagawa tayo kahit wala tayong machine, mixer, or anumang roller. Okay? Ilalagay ko sa comment section na lang ang ating ingredients nito. Basta para lang siyang lugaw ang texture. Ayan, makikita po ninyo. Ayan. Kahit nagalaw-galawin mo yan, tutuloy-tuloy pa rin ang ating alsan yan. Kahit patayin mo yan dahil nalabadura na. At yan na may, ang kulang dyan, ang paninta na lang natin. Lahat ng yeast, nandiyan na nilagay natin. Sa 1 kilo, naglalagay tayo ng 15 grams na yeast kasi nga mabilisan ang ating gawa. Okay, sana may natutunan kayo nito. Kalimutang i-like, i-follow ating Learn Baking with SJ YouTube at Facebook page. Okay, after levadora, ihahalo na natin ang ating mga ingredients. Okay lang may manok ha. Ngayon, yung asin natin, doon natin babasain sa tubig kung rock salt ang gamit po ninyo or even iodized, doon na lang natin ihahalo. Kasi pag direct na nating ibuhos doon sa ating libadora, bumabagal yung alsa dahil nga sa asin. Ngayon, dyan na lang natin ihalo sa tubig na dinadagdag natin dyan. Ngayon, kung medyo matigas na papansin po ninyo, mag-add na lang kayo ng konting tubig. Ayan, ganun lang kadali ang paghalo natin. At syempre, iset aside natin yan at binabalot natin ng plastic para mas mapabilis pa ang pag-alsa. After 35 minutes, yan na umalsa na ang ating libadora. To 1 hour ang ating minimum lamang para magawa na natin. Ganun pa man, lagyan natin yan or tanggalan natin ng hangin. Okay? Para yung hangin sa loob, hindi ito mag-cause ng butas-butas dyan. Ito yung ating ando natin ay multi-purpose dough to o tinatawag na natin na pwede ring sari-sari. Kahit anong ipalaman natin dito, pwede dito sa ating dough na ating ginawa. Kahit pa anong klaseng palaman, carry pa rin siya. Okay, dito, hindi pa ito dire-diretso dahil mano-mano tayo. Unlike naman doon sa roller or sa spiral mixer na tanggalin natin makinis na. Dito, ang nagpapakinis dito, isa dito yung mga resting natin. Okay, pagkatapos niyan, putulin at timbangin nyo lang kung ano bang size ang gusto po ninyo. Yan sa akin naman pang tutorial lamang, yan ay 200 na. May gusto naming malalaki para slice na namin pag naluto. Okay? Ganun lang. Unang resting natin, di ba, nag-rest tayo kanina para umalsa tinanggal ang hangin. Ngayon naman, pagkatapos nating timbangin yan tinitimbang na natin. Kailangan talaga mabibilog natin siya ulit. Para iyan na may ang purpose naman natin dyan, mapakinis pa natin ang ating gawang mano-mano. First in, first out, dyan ang gagawin natin mamaya. Okay? Ilalagay natin dyan. Okay? Isa-isa natin. Pass forward lang to para mabilis tayo kasi maraming manok na maingay. Okay? Ayan. Pino-pass forward ko lang yan at medyo magalaw nga. Ayan, titingnan natin guys ha. Yan. Na-rest natin yan ng mga 10 minutes. Diyan ulit. Diretso na yan. Bilogin natin ulit dahil nakaalsa na siya. Bilogin natin. Then, ilalagay na natin siya sa ating tiyanera or molder. Okay? Ganun lang kadali. Dito, kung gusto nyo magpalaman sa ganyang method, makapapalaman na po kayo dyan. Makapag-adjust kayo sa ating sugar. Ang recipe at buong sangkap nito or sukat, ilalagay ko lang dito sa ating description box. Okay? Titingnan nyo lang dyan. Dito naman kasi ang procedure natin, ito'y hindi naman talaga lahat na mayroon mga bakery equipments. Halimbawa, syempre ang mga may bakery equipments, yung mga may bakery lang din. Yun namang iba, nahihirapan talaga dahil sa mahal lang ating mga equipments ngayon. Kaya dinadaan talaga natin sa mano-mano method para hindi magaspang ang inyong gawa at mapadagdag pa ang kinis. At yan ang technique na ating gagawin. Okay? Huwag kalimutang lagyan natin yan ng banyahan natin ng ibap or igwas or powder. Lagyan nyo lang ng konting tubig. Ayan ang aking ginagamit dyan. Okay? Pagkatapos nyan, huwag nyong kalimutan na ilalagay ito sa cabinet or babalutin natin ulit ng plastic para hindi ito kumapal yung balat or hindi siya mahirapang umalsa. Okay? Kasi pag nakakulong ang ating tinapay, sandaling natin na yung fino-proofing, talaga namang ang ganda ng alsa, ang ganda ng balat niya, manipis,
Hindi siya tipong makapal. Okay? After 30 minutes, yan, luto na ang ating tinapay. Lutuin lang natin yan. Ilalagay ko rin ang tamang baking time. Happy baking!